Mula alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang schedule ng pagtuturo ni Ira sa BCU. Noong una ay napapagod siya, pero lahat ng pagod niya ay nawawala kapag nakaabang na ang boyfriend niyang si Cesar sa labas ng gate ng campus. Madalas ay dinadala muna siya nito sa Ilianas para doon mag-dinner. Minsan ay kasabay nilang nagdi-dinner ang mga magulang nito na tuwang-tuwa nang malamang sila na. Kung pwede nga lang yata ay pikuti na siya ay ginawa na ng mag-asawa. Happy at contented na si Ira sa buhay niya. May maayos na siyang trabaho. May gwapo at very loving boyfriend siya. Stepfather ni napakabait at 3 jolly friends na botong-boto kay Cesar. Wala na siyang mahihiling pa sa buhay niya. Mabilis na lumipas ang mga araw, halos hindi na malaya ni Ira na 5 buwan na silang magkatipan ni Cesar. Nag-celebrate sila ng 5th monthsary nila sa isang fine dining restaurant sa Pagadlan na hindi masyadong matao. Habang nagdi-dinner sila, nagulat siya na may pinatong si Cesar sa harap niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang laman ng nakabukas na pulang kahita. Isang diamond ring na alam niyang hindi biro ang halaga. Cesar, ngumiti ito. Nagustuhan mo ba? Para sa akin yan, hindi makapaniwalang tanong niya. Kanino pa? Alangan namang tip ko ito sa waiter. Pabirong tanong nito. Oh God! Hinawakan nito ang kaliwang kamay niya at dahan-dahang sinuot ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos ay hinalikan nito ang daliring may suot na singsing. I love you, Ira. Madamdaming pahayag nito na titig sa kanyang mga mata. I love you too. Tugon niya sa kabila ng bikig sa lalamunan niya. Then you will marry me, right? Tila naging unsure bigla ang tinig nito. Napamaang siya. Will you? Cesar, seryoso ka ba? Mukha bang akong nagpapatawa? Wala ni katiting na bahid na pagbibiro sa mukha at tinig nito. Seryoso ka nga. Siya na yata ang pinakamasayang babae sa mundo ng mga sandaling iyon. Yes, I will marry you. Cesar Iliana II. Nang lisanin nila ang restaurant at makasakay sa kotse nito, mapusok na hinalikan siya nito. Ira, I'm going to marry you soon. Pero hindi na yata ako makapaghihintay. Madaing ang sabi nito habang naglulumikot ang isang pahangas na kamay nito sa ilalim ng kanyang bulsa. Napalunok siya. Mabuti na lang at nakatago lagi sa bag niya ang susi ng bahay nila. Doon sila dumiretso pagkagaling sa restaurant. Nasa sala pa lang sila ay hindi na siya pinakawalan nito. Nanggigigil na niyakap siya nito at sinimulang halikan. Teka, hindi na ba tayo aakyat? Natatawang sabi niya. Mas exciting dito. Nakatawa ring tugon nito. I waited for ages to do this, Ira. Ang tagal-tagal kong pinangarap ang mga sandaling ito. Binuhat siya nito at saka inihigas pa. Inapuhap nito ng kanyang mga labi sa isang maalab na halik na halos ikapugto ng kanyang hininga. Tinugon na rin niya ng buong init ng halik nito, kusa ring pumulupot ang mga braso niya sa batok nito. She was different with Cesar. Though mas mapusok siya, mas sigurado kung ano ang kanyang gusto. Napapikit siya at naghintay na lang susunod na mangyayari. They made love over and over again. Kung nasurpresa man at nagalak ang ina at stepfather ni Ira sa ibinalita niyang pagpapakasal nila ni Cesar sa darating na Disyembre, may sorpresa rin itong isiniwalat sa kanya. Ira, buntis ako. Halos malaglag siya sa kinauupuan. Are you sure, Mama, nabuntis ka pa? 5 weeks na iha. Tuwang-tuwang sabi naman ni Tito Richie. Magkakaroon ka na ng baby sibling, kayo ni Erich. Literal na napalundag siya sa tuwa. Another blessing sa buhay niya iyon. Matagal niyang pinangarap na magkaroon ng kapatid. Akala niya ay pangarap na lang iyon. Matagal bago natupad, but there it was now. Hindi siya makapaniwala. Everything in her life was falling into place. Mukhang magkakaroon tayo ng triple celebration next week, sabi uli ni Tito Richie. Napakunot siya, triple. Una sa engagement niyo ni Cesar. Second, magkakababy na kami ng mama mo. And third, uuwi na si Erich at bibigyan natin siya ng bienvenida party.
Kahit medyo mabawasan na saya niya sa sinabi ni Tito Richie, inisip niya lamang pa rin ang dahilan ng selebrasyon. Sana lang ay pakasamahan naman ni Erich ng maayos ang kanyang ina, lalo pat buntis. Nakita na ni Ira ang picture ni Erich. Maganda ito, pero makaharap niya ito ng personal nang dumating ito, ay napakaganda pala nito. Parang isang fashion model ang tindig at forma nito. Yun nga lang, hindi ito nagsasalita at halatang suplada ito. Erich, this is Ira, ang anak na Tita Amelia mo. Pakilala ni Tito Richie sa kanila habang nakakbay sa anak. Ira, this is Erich, ang maganda pero tupakan kong anak. Tumayo siya para makipagkamay rito. It's so nice to finally meet you, Erich. Okay, hindi mo lang ito pinansin ang nakalahad na kamay niya. Napahiyang ibinaba niya ang kamay at pasimpleng umupo uli. Halatang hindi nagustuhan ni Tito Richie niya ang ginawa ng anak. Pero tulad niya ay nagpatay mali siya ito, marahil, huwag masira ang moment. Mabuti pa lang idumiretso na tayo sa dining room. Naghihintay ng pagkain doon. Anito napilit pinasayang tinig. I'm not hungry, Papa, sabi ni Erich. Mag-juice ka na lang. Dapat ipag-usapan na natin agad ang party sa Sabado. Magkaka-baby na kami. I'm not interested pa. Putol ni Erich sa sinabi ng ama. And please, wag na kayong magpa-party. Sobrang dami na nga natin dito sa bahay tapos mag-iingay pa sa party na yan. Erich! Padabog na naglakad si Erich patungo sa hagdan. Ni hindi nililingon ang amang paulit-ulit na tumatawag dito. Nagkatinginan na lang sila ng kanyang ina. May nabanag si Ira na lungkot sa mukha ng kanyang ina. Hindi ito gusto ni Erich para kay Tito Richie at nararamdaman niyang gagawin itong miserable ang buhay ng kanyang ina sa bahay na iyon. Nang gabi iyon ay inihatid ni Ira si Cesar pagkatapos siyang sunduin ito sa school. Nadat nga nila si Erich sa sala, halatang nagulat ito nang makita ang binata. Cesar, masiglang sambit nito. Bagyang natigilan si Cesar sa paghakbang. Erich, ikaw ba yan? Ngumiti si Erich. Who else? Dumating ka na pala. Lumapit si Erich sa binar. Hey, dinadalong mo ba ako? Pero agad din itong nagpreno sa pagsasalita nang makita siya na nakasunod kay Cesar. Magkakilala kayo ng babaeng ito? Ngumiti si Cesar. She's my fiancé. Napabaang ito. Are you kidding? Of course not. Sagat ni Cesar sabay akbay sa kanya. We're engaged. Mapakala ang ngiting sumilay sa mga labi ng stepsister niya. I see. Hindi man lang nabanggit ni Papa sa akin na ikaw palang boyfriend ni Ira. Ngumiti lang si Cesar. Hindi na ako magtatagal at kailangan ko pang bumalik sa restaurant. Sabi nito. Saka humarap sa kanya at hinalagan siya sa mga labi. Good night, sweetie. Good night. Nakangiting tugon niya. Ingat ka sa pagmamaneho ha. Yes, ma'am. Yumuko ito sa kanila ni Erich at saka tuluyan ang lumabas ng bahay. Excuse me, paalam niya kay Erich nang makalis ang nobyo. Aakyat lang ako sa kwarto. Hindi ito nagsalita pero madilim na madilim ang mukha. Dumiretso na siya sa itaas. Aktong hubarin na ang suot niyang uniform nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at walang abog na pumasok sa loob si Erich. Napakunot na siya. Hindi ka ba marunong kumatok? Bakit kailangan kong gawin iyon? Pamamahay namin ito. Nakataas ang isang kilay na sagot nito. May I remind you, sampid ka lang dito. Pangpamas na linya hanep. Sarcastic ang naisaloob niya. Pero hindi na lang siya umimik. Bali walang ipinagpatuloy niya ang paghubad. Ayaw niya itong patulan. So, boyfriend mo palang ex ko. Napalingon siya rito. Ex mo si Cesar? Ngumiti itong makamandag. Bakit hindi ba niya nabanggit sa'yo? No, wala siyang nabanggit. Tumawa ito nang nakaiinsulto. Well, tiyak na lalong hindi mo alam na siya nagpop sa cherry ko nung high school. Sumeryosong mukha niya. Well, that's too bad. Pero pala tayo. Siya rin nakapop ng cherry ko. Ang kakaibahan lang, pakakasalan niya ako. At wala nang ibang lalaking dadaan sa buhay ko. Smug na pahayag niya. Umismid ito. We'll see, Ira, we'll see. Deklara nito at saka padabog na lumabas ng kwarto. Teenager ako noon, malikot pa sa babae, sabi ni Cesar, na magkita sila kinabukasan at usisayin agad ni Ira tungkol sa nalaman niya mula kay Erich. At si Erich, panay ang pakita ng motibo sa akin.
Alam ka namang hindi ko tukain, gwapong tandang ako at palay siya. Ang yabang, sabi niyang inungisan ito. Ngaling-ngaling batukan niya ito. Minsan may party sa bahay ng isang schoolmate namin. Nalasing ako at yun nga, may nangyari sa amin. Anyway, bakit pa natin pag-uusapan ito? Erich is a liberated chick. She's always been. Wala na akong pakialam sa kanya kung hindi nga lang ako nagkataon na stepsister mo siya. Hindi na siya nag-usisa pa. Kung sa akin din lang, hindi mo na kailangang problemahin si Erich, okay? Tumango na lang siya. Linggo ng umaga, walang pasok si Ira. Pahinga rin iyon ang kanyang ina sa ospital. Pagkatapos niyang mag-almusal, pinuntahan niya sa kwarto ang kanyang ina. Para lang masyak na nakita. Tahimik itong umiiyak habang nakahulikip-kip sa ibabaw ng kama. Mama, bulalas niya na mabilis na napasugod sa kama. Anong nangyari? Pinahid nito ang luhaang mukha. Nag-aalmusal ka na ba? Tanong nito sa medyo malat na tinig. Hindi niya pinansin iyon. Si Erich ba ma? Tanong niya na galit na galit. Inano kanya? Yumuko ito. Maya-maya ay muling nagangat ng mukha at sinalubong ang kanyang mga mata. Kailan kaya niya ako matatanggap bilang asawa ng papa niya? Ma, hindi mo na problema kung ayaw kaniyang tanggapin. Nandiyan na kayo ni Tito Richie at hayaan magkakababy na kayo. Ano ba kasing nangyari? Bakit ka umiiyak? Pumasok si Erich kanina dito. Pinasaringan ako. Kwarto raw ito ng mama niya at hindi raw pwedeng babuyin ng kung sinong puta. Imagine, iha. Tinawag niya akong sumilakbo agad ang galit niya. Sino kaya ang mas sa inyong dalawa? Siya nga itong high school pa lang ay nagpa-deflower na kay Cesar. Napatingin ito sa kanya. Napailinsi. Ang kapal ng babaeng yon. Asawa ka na ng ama niya. Kaya natural lang na ito ang master's bedroom ang upukupahin ninyo. Kung hindi ba naman siya gaga, sana sinagot mo na ganon ma. Ako nang bumaba, ayoko nang humaba pa ang usapan namin kanina. Ira, ayoko lalong kaming magkainitan ni Erich. Isumbong mo kay Tito Richie mamayang gabi. Huwag mong palampasin ang kawalang hayaan ng malditang yan ma. Hindi Ira, mabilis na tutol nito. Bakit hindi? Napuprostrate na tanong niya. Ayoko nang isangkot si Richie dito. Pag kinomprontan niya si Erich, mag-aaway lang sila, mag-ama. Dahil sa akin, kung mangyayari yon, lalong kukulo ang dugo ni Erich sa akin. So, hayaan mo kumulo ang dugo niya sa'yo. Ang lagay, mahayaan mo lang na patuloy kang paring bastusin ng babaeng iyon. Hindi man lang niya ikinonsidera ang kondisyon mo. Tanging hagulhol ang sinagot ng kanyang ina. Hindi na niya ito iniwan sa kwarto pagdating ng oras ng tanghalian. Saglit niyang iniwan ang ina para bumaba at kumuha ng pagkain nito. Bakit pa lang siya nagdandalang tray ng pagkain nito nang marinig niya ang pagsigaw nito. Patakbong tinungo niya ang kwarto at doon natagpuan niyang duguan ang bahagi ng kama na inuupuan nito. May dugo rin ito sa mga hita nito. Mama!